Magandang magabi, magandang araw po kung nasan panig man tayo ng mundo. So ngayon po ay gagawa tayo ng pick a card reading. Ayan, pumili po kayo sa tatlong barahan na ito na nasa sa inyong harapan. And ang pagpipilian po natin ay tungkol po sa kung ano man ang kahinatnan sa mga may karelasyon po ngayon, ha. So ito po ay tungkol sa kahinatnan ng kung ano man ang relasyong meron kayo sa ngayon. Okay po. Ito pong pile 1, pile 2, and ang pile 3 po, ha. So, ayan po, pumili na pa kayo at pag-isipan niyo pong mabuti. Okay, and i-check po natin. Ito na po ang ating pile number 1. Ayan. So, na-shuffle ko na po kanina ang ating mga baraha, ha? At na-cleanse na rin po natin. Salamat po pala sa mga lumalaki nating pamilya, sa mga nagsasubscribe. Okay po, please subscribe po kung nagugustuhan niyo ang ating mga video, subscribe and pa-like na rin po, pa-share and click the notification bell po, ha, kung nagugustuhan niyo po ang ating mga readings. Ayan. Medyo parang ayaw lumabas ang ating baraha, ha. Ano po kaya ang lalabas na ito? Salamat din po pala sa mga nagpapa-private reading sa akin. Sa mga nagpapaalaga ng dasal po, ha. Huwag po kayong mag-alala, isasama ko po bukas, Biyernes Santo, sa Mahal na Nazareno ang mga panalangin po, ha. So, lumabas po ang ating 5 o 6 of swords. Okay po. So, merong magaganap, okay po, na maaaring makakasakit sa inyong mga damdamin. Meron ding magpo-focus lang sa kanyang stability. Okay, so ganun ang mga pangyayaring lalabas. Tignan pa natin. Okay po, lumabas din ang ating the Chariot. Maaaring merong may mag-travel, pero lumabas din po ang ating 9 of Swords. Okay, so meron pong isa sa magkarelasyon na ito ang makakaranas ng sobrang sakit. Pero nandiyan na rin po ang ating 10 of Cups. Ibig sabihin po pwedeng ito po ay sa mag-asawa, sa mag-partner po, ha. Susubukin ang inyong katatagan. Okay po. At ang isa sa inyo ay makakaranas ng sobrang sakit at kalungkutan. Okay. Maaaring ito po ay sa pag-ibig, maaari ding sa financial, susubukin kayo, no? Pero tignan pa natin ang mga clarification. Okay po. So, ang relasyon naman po kasi dadaan sa maraming pagsubok, ha. At doon po naman tatatag ang isang relasyon. So, kung ano man po ang dumating, sana po ay pakatatagan ninyo ang inyong kalooban. Manaig po sana ang puso at isabay na rin natin ang isipan, ha. Kung ano man po ang magaganap at maaaring maganap pa or nagaganap sa relasyong ito. And lumabas po ang Ace of Cups. So, overflowing po ang pagmamahal ng isa sa inyo. Ibig sabihin, sobrang mahal na mahal niyo yung isang tao. And maaaring sa sobrang pagmamahal din po kasi mapagod din ang ating puso, ha. Okay, and lumabas ang the Devil. At magkakonekta po kayo ng taong ito. Ibig sabihin, maaaring hindi maaaring gumalaw ang isa kung wala ang isa. Ganun po, no? Hindi ba natin matatawag na soulmate, pero may connection po kayo ng taong ito. Okay, and yung isa po talaga na magpo-focus sa kanilang stability. Siguro kung magkakaroon man ng separation, ang isa rito ay magpo-focus sa kanyang stability at saka sa kanyang usaping financial, ha. Hindi ko po masasabi kung magkakaroon ng hiwalayan sapagkat kayo rin naman po ang makakapag-desisyon yan. Pero susubukin po ang relasyong ito, ha, para sa ating pile number 1. Ayan, and sa pagsubok mo naman po na ganito ay maaari nating hingin sa Diyos, ha. Wala naman pong hindi makapangyarihan. Ang Diyos lang po ang makapangyarihan sa lahat, ha. Siya lang po ang maaaring makagabay sa inyo. And ang King of Wands ay lumabas na. Okay po. Talagang maaaring meron pong separation at merong isang aalis. Oh, the Lovers. So maaaring kayo rin pong itinadhana ng taong ito, ha. Yun nga lamang ay may pagsubok na parating. Okay, tingnan nga natin kung
Ano po ang nasa likod ng mga barahang ito? Bakit lumabas ang Nine of Swords or Ten of Swords dito? Check na po natin. Okay. Three of Swords. Maaari pong may dumating at na sumubok na isang tao sa inyong relasyon. Masasabi nating third party, no? So, pakatatag po kung sino man ang nasa relasyong ito. Sa third party naman, nasa sa inyo pa rin po yan kung magagawa niyong patawarin or kayo po ay lilisan or aalisan ng relasyong ito, ha? Kaya po lumabas pala ang ating ang swords na ito, no, ang paglisan. Pag-iisipan po ninyo ang mga bagay-bagay na ito. Nasa puso po ninyo, nasa isipan ninyo kung kayo po ay magpapatawad. Okay po. And salamat po ulit sa mga nagsasubscribe. Kung gusto niyo po ng private reading, hanapin niyo lang po ako sa Facebook po, Mystic Tarot. And nasa description box na rin po pala yung link. Click nyo lang yung link para po mapunta po kayo sa aking Facebook page and mag-iwan po kayo ng message po doon para mabalikan ko po kayo, ha? And pakatatag po kung sino man ang nasa relasyong file number 1. Okay po? Susubukin po ng tinatawagan nating third party. Okay po, maraming salamat po at sana ay nagustuhan ninyo ang ating reading. Ito po ay gabay lamang, ha? Hindi nyo po dapat pakalaliman. Gabay lamang po ito. Maaaring makaresonate, maaari pong hindi. Okay po. Salamat po ulit para sa ating file number 1. Okay po. Ang isusunod naman natin ang ating file number 2. Yan, check po natin kung anong kalalabasan. O nagmamadali naman ang ating file number 2. So, lumabas ulit ang ating The Devil. So, may connection din po ang relasyong ito. Hindi rin maaaring, kumbaga makagalaw ang isa kung wala ang isa. Okay. So, maaaring isa po rito ay maaaring matured person na, no? Matured na mag-isip. And bakit mo lumabas ang ating The Hermit? Maaring subukin ang katatagan ng relasyon at magkakaroon ng katahimikan. No? Maaring hindi kayo mag-uusap. Pero lumabas din po ang ating Ten of Cups. Okay, maaaring sa mag-asawa rin po ito, no? Sa isang magkarelasyon na. Pero lumabas ang ating Ten of Cups. Magandang balita din po yan na masasabi natin kung susubukan ng relasyong ito ay mauuwi rin naman sa pagpapatawad at magkakaroon ng kasalan, pagpapamilya po, ha. So itingnan pa po natin kung ano pa po ang kahihinatnan ng ating reading for today para po dito sa ating pile number 2. Ayan, may lumabas na. I-check nga po natin. Okay po. Page of Wands. Pag-iisipan. May pag-iisipan po. And the Magician. Okay po. Talaga may pag-iisipan po kayo, ha? Maaaring subukin itong relasyong ito kung itutuloy pa or hindi na. Pag-iisipan po mabuti, ha? And sa usaping financial, wala po akong nakikitang problema. Nasa inyo po ang Wheel of Fortune. Kung ano man po yung financial status nyo ngayon, ibig sabihin ay nasa stable po, maraing lumabas, hindi natin pigilan. Okay. So, maaari pong, ito po ay Four of Cups, kababata ninyo, no? Ang nakarelasyon nyo ngayon. In the world, okay po, magkakaroon ng panibagong simula. Kung magkakaroon man kayo ng pagsubok, ayan, stable talaga ang inyong financial. Siguro rin po may masipag ang parehas sa inyo, no? Gusto rin po ng isa sa inyo ang katahimikan muna at kalma. And the Lover, Two of Cups. So kayo po itinadhana din, ha, soulmate. Ayan po. So maaaring darating din sa pagsubok, ha, pero kung ito man po ay yung mga selos-selos lamang, ganyan, maliliit na away, mapagtatanggumpayan nyo po yan. The Fool, ayan. So, may panibago po talagang simula kung dumaranas man kayo sa pagsubok ngayon, ha. Nasa sa inyo lang po yan. Knight of Wands, puro wands po ito, ha. Talagang pagdidesisyonan.
ninyong maigi kung ano man po iyan. Pero sinasabi ko nga, kung maliliit na away lamang, mapagtatagumpayan niyo po. Ayan. And sa financial kasi mukhang stable na. So yun lamang po ha. Kung merong maliliit na away, pag-usapan pong mabuti at hingin po sa Panginoong Diyos ang kung ano man po yung dapat ninyong gawin. Ace of Cups, sobrang pagmamahal din ng isang tao para dun sa isa. Siguro sa sobrang pagmamahal na gano'n makakaya ninyo naman patawarin at bigyan ng tsansa pa ang relasyong ito kung susubukin man po ha. Okay po, check pa natin kung ano pa pong lalabas. Ayan, maaaring dumaan sa pagsubok. Ganun po talaga ang relasyon, Talaga pong dadaan sa pagsubok at papatatagin ng panahon. Ayan. So, lumabas din po kayo yan. Energy nyo yan, ha? Kung kayo man po yan. Talagang may pag-iisipan. So, pagdidesisyonan kung tutuloy pa ba or kung ano pa ba ng relasyong ito. Pero kayo talaga po ang may hawak ha. Kasi kung magkakaroon naman kayo ng pangalawang pagkakataon, makikita nyo naman na magkakaroon ng maganda at maayos sa pagpapamilya. Ace of Wands, wala magiging problema sa usaping financial kung kayo man magkakatuluyan. At hindi kayo hahayaan ng inyong minamahal na mawala sa kanyang buhay. Ayun po, may offer. May offer po siyang dala-dala para sa inyo ha. Okay po, tignan nga natin kung ano po ang nasa likod ng inyong pinili ha. Kung bakit hahantong ito sa ating kasalan ay tsaka the lovers, ibig sabihin po mahal talaga ninyo ang isa't isa. So yun po sa pagmamahal, ang pagmamahal ang mag-guide sa inyo tungo sa pagpapakasal at maayos na pagpapamilya. Susubukin man pero nasa sa inyo kung palalampasin nyo lamang ito ha. Siguro lang naman, mga mild lang po na away ha, hindi yung kagaya kanina din sa pile number 1 na napakabigay. Two of Cups po, the same. Soulmate. Kayo po ay magkakaroon ng maaaring kasal or kayo talaga yung magkakatuluyan ha. Ayan po, mauuwi sa magandang pagsasama naman. Magandang balita rin po ito ha. Good news po ito para sa ating pile number 2. Okay po. Sa lahat po ng gusto magpa-private reading, puntahan niyo lang po ako sa Facebook page po ha. Mag-iwan din po kayo ng bakas dito. Okay po, dito na tayo sa ating pile number 3. Okay po, same din po, na-cleanse na natin ng mga baraha. Ayan, and gusto po ng private reading, punta po kayo sa Mystic Tarot sa Facebook page po ha. At mag-iwan lang po kayo ng message doon. Okay, eto po, meron ng lumabas. 5 of Pentacles. Merong aalis, ang aga naman. Merong aalis sa relasyong ito. Okay po. Bakit kaya? Dagdagan pa nga natin kung ano pa pong ating mapupulot at mabubunot. Lalabas sa ating reading. Three of Cups. Magkakaroon ng reunion. Meron pong event na pupuntahan at ang ating Ace of Pentacles. Okay. Pero lumabas po kanina ang ating Swords, Ay, hindi po yung ating Five of Pentacles kanina, yung unang-unang lumabas. Okay. Susubukin po ito ha ng isang pagsubok na mahahantong po sa kaguluhan. Ayan po. Lumabas na naman ang ating mga puro wands po ha. Maaaring may malaki pong parating na pagsubok or mayroon na po kayong nararanasan ngayon na malaking pagsubok sa inyong relasyon ha, na humantong po sa matinding pag-aaway ha sa inyong dalawa po. Okay po, kung nararanasan po man ninyo ito sa ngayon, alam ko po nakakaranas kayo ng sobrang kalungkutan at sobrang sakit po kung ano man po itong niraranas ninyo ngayon. Talaga po, na puro swords na naman. Meron pong pag-aaway, okay? At humihingi rin po kayo ng guidance, Maaaring sa pari, sa pastor, sa mga nakatatanda, hinihingi niyo po ang guidance sa
relasyong ito. Okay. So, susubukin po ng pagkakataon ha. Kung ano man po ang maipapayo ng mga nakatatanda o mga pastor at pari, sundin niyo po ha. Okay, and check pa nga po natin. Maaaring nagkakaroon ng financial struggle po ito ha, ang relasyong ito, kaya nagkaganito po siya. Ayan, maaaring sa pag-ibig din. So, i-check po nating mabuti kung ano man ang kahihinatnan. Ayan, may pagpapatawad din naman po na parating kung mapapatawad ninyo po ang maaaring magiging pagkakasala ng taong ito sa inyo, no? Kayo na rin po ang makakapag-desisyon yan. Kayo na po ang magbibigay ng desisyon na ganyan po ha. Nasa puso po ninyo ang pagpapatawad. Sabi ko nga po, kung kumukonsulta kayo sa maaaring nakatatanda, mga magulang, tignan nyo, ang 9 of Cups. Okay. Malalampasan niyo po ninyo ha, kung ano man ang struggle na nagaganap or magaganap sa relasyong ito. Ayan po, pagpapatawad lamang po ang kailangan po ha. Patawarin po ninyo kung sino man ang magkakaroon ng pagkakasala sa inyong dalawa. Okay po, maaaring ikaw, maaari pong siya ha. Susubukin ng tadhana itong relasyong ito. Pero yun nga po, ihingi kayo ng gabay. Okay po. Hihingi kayo ng gabay sa mga nakatatanda, maaaring sa mga magulang, sa lolo at lola. Kung ano man po yung pinagdadaanan ngayon, maaaring nakasakit po ng husto sa isa sa inyo ha. 10 of Swords. Sobrang sakit po ang dinaranas ng isa sa inyo. Okay po, sana po ay mapagtagumpayan natin kung ano man ang pagsubok na ito ha. Okay, gusto niya na rin pong maayos at gusto niya na rin kumalma man or mapunta sa maayos at tahimik ang relasyong ito ha. Talagang mahal na mahal po ng isa't isang relasyong ito at hindi papayag na masira. Okay po. So ayan, sana po mapaayos at mapagtagumpayan ang relasyong ito ha, na kung makaharap man ang isa sa inyo ay feeling trap, ayan, nakatali sa kung ano man ang mga nagaganap. Maaaring kasi nasaktan ng husto no, sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Yun po ang pakiramdam niya, feeling trap po siya. Okay, i-check nga po natin kung ano pa po magaganap. Ayan. Meron po talagang gumagaybay sa inyo ha. Maaaring ito rin po ay mga namayapang kamag-anak, lolo, lola, ayan. Mga magulang na kung wala na sa inyong tabi, ginagabayan po kayo ha. Para maayos po itong relasyon na ito. Ayan po, kayo po ang nakatadhana at marami pong gumagabay sa inyo. Marami rin nagdadasal para umayos po itong relasyong ito. Check nga natin. Tignan nga po natin. Tignan niyo po, 10 of Cups. Kayo po ay magkakatuluyan. Malalampasan po ninyo kung ano man ang pagsubok na ito. At ito nga po, no, hinahanap ko po yung ating 9 of Cups na susuporta dito sa ating 10 of Cups. Ibig sabihin po niyan, magiging maayos at maalwan po, mapagtagumpayan nyo lamang ang kakaharapin or kinakaharap ninyong pagsubok sa ngayon. Maganda po itong balita ha. Ang pag-ibig po ay lalago po sa inyong relasyon at ito po ang magwawagi kung ano man po ang kinakaharap ninyong pagsubok sa ngayon. Salamat po sa lahat po ng nanood. Salamat po.